si Matibag, parang nagiging tila Torre 2.0 na kasi parang ginawa na rin ito nung nung panahon ni Pangulong Duterte nung hinuli. Nagkabiglaan lang nung panahon na yon kaya hindi tayo agad naka-aksyon. Pero this time parang ready na yung mga Pilipino na baka ito balak gawin. Parang si Matibag ba Torre 2.0 na? Parang ganun po? Oo, at katulad nito, darating din ang panahon, siya rin ay magsisisi, sagad sa langit ang pagsisisi ni Torre, I am sure, because he now realizes na yung excesses na ginawa niya sa kanyang pagsunod. Sabi niya, tumusunod lang ako ng utos, tumutupad lang ako ng tungkulin, but within legal bounds. When you go in excess, that is personal to you. And sinasabi namin sa kanya, you have far exceeded the bounds of yung kung ano yung pwede mong gawin. Ganyan din ang ginagawa ni Matibag. Akala na Matibag na yan, hindi yan matitibag. Darating din yung araw. Hindi naman hindi naman bright boy yan. Sinabi po ni retired Brigadier General Orlando De Leon, kaugnay po sa posibilidad ng pag-aresto kay Senator Bato, na kung hindi raw po papalag ang AFP, magiging failed state na raw po tayo. Si Senator Bato po ay produkto ng Philippine Military Academy, naging Chief PNP po, at bunga po ng mga training ng pamahalaan. Anong masasabi mo doon, Attorney General? Ang dapat na panawagan ngayon is yung ating sandatahang lakas ang dapat na tawagin. Tama naman na tawagin niya yung mga kapwa nila Ayers para proteksyonan yung kanilang brother. Pero ang tama rin gawin is tawagin natin ang sandatahang lakas ng Pilipinas to protect the Senate, because the Senate as an institution is besieged by the National Bureau of Investigation, who is already lagpas na to sa ginagawa nila. Because right now, I'm sure they have gotten a copy of the resolution ng Supreme Court. Hindi nag-issue pa ng TRO ang Supreme Court, pero inaksyonan na yung petition na final ni Senator Bato. Yan out of respect and deference to the highest court of the land. Yung action na yon should tell them that they should hold action. Kumbaga parang may TRO na rin dahil pinagpapaliwanag ang pamahalaan, ang mga respondents ukol doon sa mga allegations na final ni Senator Bato. And after that, Senator Bato is given 3 days to respond doon sa allegations. Tapos, didesisyonan ng Korte Suprema yung petition ni Senator Bato. Ang epekto noon is gano'n na rin. Dapat tigil lahat, walang gagalaw, walang gagawa ng kahit ano that is going to render the issue moot and academic. Ganon ang epekto ng resolution ng ating Korte Suprema. Dapat igalang nila yon. Ngayon, para manatili ang kapayapaan, kinakailangan ang tawagin ng Senado ay humingi ng tulong sa sandatahang lakas ng Pilipinas para mapanatili ang kapayapaan doon sa lugar na yon. Dahil hindi uubra na puwersahin, kunin by force yung isang sitting senator within the premises of the Senate, pamandin, hindi pwede yung ganon because ang inaaresto nila is not a fugitive from justice. He has not even been charged with a single case dito sa ating bansa. May isang kaso walang na-file sa kanya ukol doon sa allegations na sinasabi nila against him doon sa ICC. Dapat dito muna. Salita rin si Justice Leonen maganda yung sinabi ni Justice Leonen, dapat pakinggan natin yon. At ang maliwanag doon, sinasabi din ni Justice, hindi niya sinabing diretso, pero ang maliwanag na implication ng sinabi niya na may jurisdiction sa atin, kung ang korte natin ay hindi gumagana. Opo. Pero buhay na buhay ang ating hudikatura at saka hindi maaaring maging criminal court of first instance ang ICC na ora mismo doon mo dadalhin sa ibang bansa. Kung sino man yung gusto mong ipagsakdal, dito mo gawin sa Pilipinas.
Opo, at Attorney General, sinabi po ng aming nakapanayam kanina na political analyst na seemingly may po nangyayari na constitutional crisis. Ang nagkikiskisan po dito ay mga taga-gobyerno. General, standby po muna kayo. Meron lang po tayong papapasuking update. Balikan po namin kayo, sir. Maya-maya, ang update. Tingin niyo po ba si Matibag parang nagiging tila Torre 2.0 na kasi parang ginawa na rin ito nung panahon ni Pangulong Duterte nung hinuli. Nagkabiglaan lang nung panahon na yon kaya hindi tayo agad naka-action. Pero this time parang ready na yung mga Pilipino na baka ito balak gawin. Parang si Matibag ba Torre 2.0 na? Parang ganun po? Oo, at katulad nito, darating din ang panahon, siya rin ay magsisisi, sagad sa langit ang pagsisisi ni Torre, I am sure, because he now realizes na yung excesses na ginawa niya sa kanyang pagsunod. Sabi niya, tumusunod lang ako ng utos, tumutupad lang ako ng tungkulin, but within legal bounds. When you go in excess, that is personal to you. And sinasabi namin sa kanya, you have far exceeded the bounds of yung kung ano yung pwede mong gawin. Ganyan din ang ginagawa ni Matibag. Akala na Matibag na yan, hindi yan matitibag Darating din yung araw. Hindi naman hindi naman bright boy yan Attorney, si paring RJ po ulit. Sa tingin niyo po ba kasi ang nag-serve ng warrant galing sa ICC si Trillanes. Ano pong karapatan ng isang ordinaryong Pilipino na mag-serve ng warrant? At ito pa international court. Yang si Trillanes, papailan namin ang napakaraming kaso yan. Kasi usurpation of authority at saka hindi namin maintindihan kung bakit siya ang may hawak at sa kanya binibigay. Ngayon, gusto kong i-link yung ginagawa ni Trillanes doon sa declaration ng Brave 18 na sinasabi nila na noong 2023, dumating dito yung mga foreigners. Nung una, ang tawag nila mga foreigners na yung pala ay mga taga-ICC at nung nandirito yung mga taga-ICC, kami ay nagpapalit ng $2 million. Binigay nila raw kay Trillanes. So, yan parte pa rin ng modus nila nung araw. So, darating din naman ang panahon na aharapin niya at mananagot siya sa kanyang mga ginagawa ngayon. Ayun, attorney, si Master Judea po ito, no? Attorney, if ever, kasi itong USAA or Senate Sergeant at Arms, meron po silang patakaran na pinapatupad at nanindigan itong si USAA na hindi nila ibibigay si Senator Bato pag walang warrant of arrest galing sa Korte ng Pilipinas. Kung halimbawa po, nagpumilit po na arestuhin ang dala lang ay ICC warrant, what do you think will happen? Alam mo, the proper thing for him to do right now is make it public. Make it public, make a public announcement. Sa TV niya sabihin, sulatan niya ang Armed Forces of the Philippines, humingi siya ng saklolo to be able to help him maintain peace and order within his jurisdiction. Kasi yung loob ng premises ng Senado, jurisdiction niya yun Walang jurisdiction ng police doon. Wala rin jurisdiction ng NBI doon. They are trespassing there. Pagkatapos, pagdating ng Marines o pagdating ng Special Forces o kung sino yung ipapadala ng Armed Forces of the Philippines, arestuhin nilang lahat yung nandun sa loob ng compound because they have no right to be inside the compound of the Senate, lalong-lalo na kung hindi pumapayag yung pinaka-administrador ng compound. Attorney, so ibig sabihin, pwede palang mag-request ng Senate? Kasi may nakita tayo kanina ng mga naka-bulletproof na, I think that's Marines. So, ito po ay in-escortan daw yung article of impeachment dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. So, based on what you were saying, pwede palang mag-request ang Senate ng ng armed forces para dagdag proteksyon diyan sa Senado at wala pong sinasabi sa batas na bawal po ba ito or may kapangyarihan ba ang Senado na mag-request ng karagdagang puwersa para tumulong dito sa Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms? May kapangyarihan ang hepe ng Office of the Senate Security para humingi ng tulong sa kahit anong ahensya ng gobyerno upang mapanatili niya ang katahimikan at kapayapaan within
his area of jurisdiction. So kung hindi na siya makakahingi ng ganyan tulong sa mga pulis dahil yung mga pulis na nakapaligid doon at bumabara sa mga tao, huwag na siyang humingi ng tulong sa pulis. Pero